Pinoy Boulevard, one-stop shop. Dito mo makikita ang iyong hinahanap. Madami-dami ka din na pagpipilian. Iba't ibang disenyo ang iyong masisilayan. Sigurado lahat dito pang diinan na pamorma. Presyo ay pasok sa iyong palasa. Bisitahin nyo na to mga tropa kung gusto nyo ng maangas na pamorma. Motos Battle League Ambush 6, nandito pa rin kami sa Branded, sa Muñoz, Quezon City. Pang-limang laban na ng gabi, mag-ingay tayo para sa parating nating laban. Kaya syempre gusto ko magpasalamat sa Branded sa pagpapairam ng venue, sa Pastry Vapors, Ian Angeles, Zypher Philippines, 100% sa Crown Manila, syempre palagi, Bado Boutique, kay Christina Kaaway, sa Pinoy Boulevard, syempre sa Taiwan, kay Madam Erlyn Xiao, sa Blacksmith Jewelry, sa Auto Beats, sa Pizzateria sa Commonwealth. Salamat sa pagbibigay ng merienda namin ngayong araw na to. Yun, at sa lahat pa ng mga tropang nakasuporta sa atin palagi. Pero ito, solid na laban to. Sa kanan, galing pa ng Tondo at Montalban, mag-ingay para kay J-Doc. J-Doc, Montrap, Mantra, Trickies, Daily Mantra. Shoutout EMND, kasama ko ngayon. Sa kaliwa naman, galing pa ng Lipa, Batangas, mag-ingay para kay Rick Kinaro. And do fella sa buong Barao, sa mga homies ko. What's up? Barao brand, Baraos Food House. Pinakamabisang pastil ni Kuya Juan sa alas ko, Juan Bordado. Piman NJ, Piman Jepoy, Piman Job, Bob, Mr. F, L300, Gaspi, syempre kay Samantha. Happy birthday tas weekend sa Silver Inks Patato, kapatid ni Benok. Kay Kuya Cade, syempre sa BK Record Skills Collection, Kuya Kuma, Champoton, Boss Jeremy. Zero Bonnet, sa Riga, at City 5 Cafe, tsaka sa Arisianas Food, tas Barungay Apparel Shop. Yun, nagkointos kami, nanalo si J-Doc, pinili niya mauna, unang banat para kay J-Doc, Ambush 6, mapakinggan natin. Yo! Pansin nyo ba ito mag-deliver? Pigil yung sigaw. Tanga! Mukhang ogag ka men. Nasa entablado ka na, Rick, mukhang nagpa-practice ka pa rin. Sa laban mo kay Poison tsaka kay Vicente, nandun yung ebidensya. Kitang-kita nyo yung gigil sa mukha pag nagdi-deliver eh. Kaso yung boses niya mahina. Pero dahil dyan, nasabi ko kakaiba ka dahil may talento kang lumilitaw. Hindi siya nagpapa-apekto kahit walang humihiyaw. Basta't siya'y bumibitaw. Kasi ang hirap maging agresibo tol nang hindi sumisigaw. Sabi niya pa no, sa classic na battle ako ay panabay. Ha? Talaga? Yun na yung mga bara mong siniksik para kay Poison. Yun ay kumonekta lang sa mga kinwento niya before. Dahil nagmistula kang si Elsa ang dumaan sa eskinita para saksakin ni Gregor. Para saksakin ni Gregor. Niwala man lang naging saysay yung pagitan nyo sa tangkad. Dahil kahit katiting, hindi ka niya pinadikit. Igudala kay Nate Robinson, panis nung sinubukang makipagdakdakan sa maliit. Nasa harap ka na ni Looney noon, Rick. Kaso yung pinakita mo, sobrang wak, tol. Kung di ka umubra sa may height na 4'2", anong magagawa mo sa may standing na 9'4"? Tignan natin. Kaya pagkatapos nun, yung kumugan, wala na. Di na nasundan. Nagkanda leche-leche. RH ba naman gawing alay? Puta sa'yo pa sila dumepende. Pero sa ginawa nilang aksyon, nasabi kong hindi yun pwede. Pulang kabayo ba naman ni alay? Talagang tatakbuhan ka ng swerte. Pero kung ako yon, wala akong barang sasayangin. Sila'y bubusugin sa kadahain. At yung ganong performance mo, hindi ko gagayahin. Kaya sa lahat ng ligang natungtungan ko, sa akin nyo itapat yung 13, pangakong di kayo mamalasin. Kasi ito na daw yung di pang karaniwan. Kanyang sabi, well, let's go. Ating talakayin niyang inispread mo na fake news doon na bulgar. Kanyang pagkasinungaling, kaya take notes kung siya'y di pang karaniwan ni bakit di umubra nung may naka face to face na beast mode. O tinalo rin ako ni Vicente. Pero to, panay choke. Habang ako, nakipagkalabawan ng deketa. Sumabay sa pagka-agresibo, di kabado na kagaya nitong lintik. Kaya ito'y sukli kay Kuya Sight. Sa muli niyang pagbitbeto, ito'y handog kay Everready, yung di pang karaniwang merong daga sa dibdib. Yan na yung todo mo, ha? Paano mo ako mamamain? Kung yan yung di mo pang karaniwan, ito yung karaniwang lakas na laging makikita nyo sa akin. Kasi ang ganyang pananaw mo, parang sinabi mong gusto mong lisanin tong mundo ng mga tao, yan yung pinapakita mong malinaw. Kung ganun, pues,
Welcome sa mundo ng mga mahalimaw. Pero matagal mo nang nilisan tong mundo. Simula nung kumagat ka sa poison, namatay ka na. Kaya pagdating niya kay Vicente, bodybag na siya. Ngayon sa Doc pa dumiretso, alam niyang siya'y may kalalagyan kapag ako nagpatikim. Ngayong Doc nakaharap, otopsiya ka na lang para tuluyang malibing. Sanhi ng pagkamatay, katangahan, kapabayaan, puro dahilan. Hoy! May pamilya, trabaho ako, pero lahat ng laban na paghahandaan. Walang pinapakitang sablay, nakatodo kada habe. Parang si Akuma Kumombo, 100% lagi. Kaya matik, kahit anong gawin, ako pa rin yung lilitaw. Lalo kung nandyan si John Wick, si Motombo, yung gun bars sa yung mga ibibitaw. Magpakita ka ng bago, Rick, tipong may baho ring sisingaw. At kung yan yung di mo pang karaniwan, tol, wag kang sisigaw. Unang banat, Trikinaro. Yo, it's been a long time bago nakabalik. Ilang beses nakatanggi kay Sight sa kanyang kada tapik. Lunod sa problema at isipin at sa gigil mas nanabik. Nasa rock bottom man ang buhay, suungkit matarik. Panay sugat ng mapatid at mga galos na naiwan noot sa balat kapalit. Ngayon anong magagawa ng Doc sa inyong nasa sakit? Wag mo kong pandidilatan, wag mo kong tinatakot. Nasa gitna tayo ng gera, mali ka ng operasyong pinapasok. Hindi ako lame katulad mo. Nakada speed niya nararatel, corning jokes, inventong angle, punchline na wala sa hulog, tas panay selfie bars and after. Nililiteral, pagiging Doc sa kada lines niya bawat battle. Ironic lang na ikaw yung Doc na walang pinanghahawakang title. Self-proclaim na magaling, kit sobrang wak ng stilo, kala sinong may benepisyo. Kaya bago mo ako resetahan, Doc, pakitaan mo akong resibo. Tas every battles pinagyayabang na dekada na siya sa gantong laro. But until now, walang improvement to. Tamang Doc ka nga kasi kahit ilang dekadang dumaan, walang pag-asang gumanda sulat mo. Like laban nila ni Vicente, pinagtanggol ni si Platito, pero meanwhile tinira din puta ang wex mo dun, Bok. Sa barang wak din ng tot, wala kang isang salita at dun ko na natumbok. Na wag magtitiwala pag kolorum yung Doc. So paano na lang? Kung saan mo sabihin yung ang sarap mo patuwarin, patsupain, hubaran, kantutin, alabira. For sure, matitrigger ka rin na harapin, harasin, kumutsyat, bumastos sa kanila. Digital ang karma, Doc. Pwedeng mamaya maranasan niya nila. At ang pinakamasakit doon, tsaka nila isusumbat sa'yo lahat yon pag nagkaisip na sila. Pag nagkaisip na sila, o ano, di ba? Ganun to eh. Yung lagi mandadamay, keso ganto, ganyan. Tapos kakainin din yung salita, putang ng hipokrito. Pag nagkaisip na sila at wag mong iisipin na kaya mo kung batain, tol. Di mo kaya aking gigil. Tangin na kasi nito eh, no? Fuck. O ano, masakit na? Di ba yung... O ano, masakit na? O ano, masakit na? Di ba yan yung gusto mong laro, tas ngayon parang di mo kayang lunukin? Na kahit balibalik ta rin, di mo kayang lunukin? Na kahit balibalik ta rin yung mundo, Doc, yun lang yung nag-iisang sakit na di mo kayang gamutin? Ako'y patient na merong dark side, psychopath pag na-OOP. At si Doc naman makikita nyong sa gamot niya na OOD. At yung laban nila ni Jabo, proud na proud sa pagkapanalo niya sa boto ni Wangbu na galing sa lutuan. Eh kaso lang, tol, di na uubra yan sa champ ng sunugan. Tangina mo, Doc, di ka talaga qualified sa finals noon, sadyang madaya at pakara. Sa bagay, alam niya kasing di siya lulusot sa job kapag walang backer na kasama. Wala akong bilib sa estilo mong palaging sigaw lang ang lutang. At nakakatawang, Doc, pa na may utak ang nakiusap sa buwang. Ito yung diamanting pinagyayabang nyo. Pues sa akin maa-outshine, tagpas ulo sabay gang sign. You all see blood on his mouth, parang nagmumug lang ng blush wine. Call the ambulance sa hotline, mag-agaw buhay man ay that's fine. Gagaw buhay man ay that's fine. O diba? Talagang maaalar mo yan. Fuck this shit. Niwanang kitang flatline. Nag-uumpisa pa lang tayo, Doc. Pero dama na yung linyang panapos na si Doc naman na cancer aking pinagpa sa Diyos. Putang inang yan.
Bobo kasi gumamit ng props, kaya yung mga tao walang pakialam. Yung jabo na pinatay ko, puta, ngayon pa nagpaparamdam. O sige, time na. Burado na round 1 niya eh. Game. Pansin nyo ba yung mukha nito? Tignan nyo lang. Diba, di lang masyadong halata. Pero Rick, putang ina, mukha kang Big Sotong mataba. Tas yung chicks mo, ang pangit. Naku, tropa. Big Sotong mataba na may pulin bruha. E di pedophile ka. Tang ina, hype ka din. Big Sotong mataba, tas yung chicks kamukha ni Riza May. Hindi porket hindi nagamit ng mga una mo na kalaban, di natin yan pag-uusapan. Walang nagtangkang kumuelyo sa'yo, Rick, kasi takot na masugatan. Kaya nung napanood ko yung laban mo na nilabasan ka ng peking baril, napasabi ako ng nakupo. Kasi umilag si Rick Enharo ng bahagya. Kasi nung yumuko, kaya pinost ko kagad yung video, chinek ko kung may tumulong dugo. Bakit ka ba kasi umilag, putang ina ka? Baka madaplisan ka? Hindi delikado yung pagbunot niya ng baril, yung delikado yung pag-ilag mo, baka mamatay ka. Puta, ba't ka kasi umuyuko? Kalagitnaan ng battle, puta, naiisip mag-suicide. Hanep, ayos yung naisip mo na vision. Di mo na kailangan mag-suicide, tol, dok na bahala. Ito lethal injection. Kita nyo naman kadabara, kayang i-penetrate mula comedy to hardcore. Kita nyo naman, busog sa kaalaman, kaya nakakasabay pa rin sa meta. Kasi mga berso mas pinatibay. Ito kaya nakakasabay lang sa bago kasi may meta AI. Tangina, nagtanong pa yan oh. Meta AI, ano ba yung mga pwede kong gamitin na referensya para sa parating namin laban ni J-Doc? Sinagot siya eh. Simple lang, pagpunta mo ng event, pormahang K-pop. Putang inan to, kala mo kung sinong gangster umasta pagdating sa event? Talagang angas bay. Pero pag chinek nyo yung phone, yung tugtugan, Gangnam Style. Gangnam Style? O pwede rin tong April Boy pag inangat. Pues dito kita kakanain. Kasi pag tinalo kita ngayon, di mo kayang manalo, di kita pagbibigyan mamen. Lalo't nakita ko pa yung post ng putang inan to. Kasi ito yung bet niya sa parating naming laban. Yung caption, Rick motherfucking Enharo. Uy, ayos yan. Ayos. Goods yun. Pero siya rin yung dahilan kung bakit ka nabaon. Yung pusta, sige itodo mo pa doon. Ilahat mo pa, chong. Ikaw yung pick de Prince de Jesus, kaya tus ka ngayon. Huli ka balbon, wala ka nang kawala pa. 2 buwan walang kain yung leon, kaya tsak na may malala pa. Sight! Hindi ko to ka-match. Paupuin mo to sa Gedli. Kasi yung Big Sotong mataba matatauhan pag pinukpok ko ng bote ng Pepsi. Kaya kakalag ka rin. Kanyang bangkay, walang duda. At doon, dumilim ang paligid para kay Rick. Meron na bang nakakuha? Kung wala pa, anak ng puta, duguan na yung hinahatak. Parang pinta ni Juan Luna. Ano, bossing? Ano pang hinaantay mo? Manggulat ka na, ikay kumanapa. Manggulat ka na, ikay kumanapa. Kaya game na, Rick Soto. Woo! Itbulaga na. Tangina neto ka puso ang buta. Baduy. Yan, ganyan siya. Mag-iimbento yan ng info marites kung dumalo. Nag-a-addict daw yung kalaban ng mamulat mata nyo. Walang mintis, lahat maalat, papalunok ko sa'yo. Parang David at Goliath kasi may tatamaan sa bato. Malinggubat ang pinasok, tsak patay yung inaso. Makakatakas ka sa bala pero di sa palaso. Uli umaapoy sa galit, tumingin ka sa mata ko. Ganyan matrigger si Ghost Rider, may iniiwanan na abo. Pati debut niya sa pulo, sa pagkakupal siya tutok. Dalang init pang sulo, kaya dali lang natupok. Kala mo sinong madien pero bitawan niya tulok. Astang gangsta na bad boy image na nakaimo na buhok. Unat na unat, tusok na tusok, talagang pababa, sobrang fine ni sir. Ganun na ganun yung mga buhok na sumasampal sa akin sa tricycle. Gago. Gago, sa totoo lang, mukha kang kabayo dun, homie. Battle MC na maangas pero hairstyle pang Little Pony. Imoong guloid. At yung nakalaban nila si Lip, may linya tong, they love the way they sleep. Parang pina-BJ ko si Lex Lord. Reaction ni Kuya Shaboy sa video, Lex Lord? Puta, Lex Lord? Ganyang linya binanat niya porque kalaban niya si Nestor.
What a lame whore. Pagka stupid din na sensor. Nag-text sa akin si Lexlor na pumasok ka sa main door, tas talon ka daw sa next floor, gago. Ultimo si Lexilor sa lines Ultimo si Lexilor sa lines na yon ayun naging feedback. Baka pag tumalon ka daw sa next floor kahit papano magka-impact. Tangina kasi. Pati pangalan papaiksiin kahit di pasok sa linya. Porn artist na nga ginamit mo, di ka pa rin nakitaan ng tira. At kung idadamay mo, gang na dinadala ko para masabing may tira, pues ibahin mo ko kay Jobs, di kami same tol. Magkaiba tayo ng kinamulatang mundo, pwede naman ako sa ganyan kung bakbakan kanyang favor. Oo, sakto, mantra ka. Katawan ng meditation at tong punchline inassemble. Kaya itong gumugusto sa mantra, makikita nyong uupo sa temple. You such a lame tol. Punchline mo pambata, di man lang gumagalos on my face. Magmimistula tong si Ace. Tsak na matatagusan kada punchline, akay nun na naka full of blaze. Ano? Eto na yon. Yan na yung kaya mong gawin. Puta di yan sa akin po pwede. Malas mo lang dok, ngayong walang takot yung hinahandle mong pasyente. Pang Wolverine yung dalang jeans si I don't need your help. And I don't need this fucking dog cause I can kill myself. Pero, naalala nyo ba yung linya niya kay Don Rap? Sabi niya dun, Kuya, this is my dog. Pakitaan mo nga sila Don. Puta na ulol. Dun ka na pukol. Si Don Rap yung aso mo, pero ikaw yung tumahol. Gago! Tas nagulat sa silent treatment. Akala mo binayas, grabe na. Sa bagay, ganyan talaga yung mga aso kinakain, pati tae niya. Wex kasi ng linyahan. Akala mo palagi, mananapak na to. Maghahamon ano. Manang mangyari ay ako ay papalag na ko. Papagawa kitang aso kay katana sa bagong earth, tas ako pakakagat sa'yo. Tangina mo talaga, Lexlor. Kaya nagretiro yun eh. Dahil sa'yo, napa-walk out pati admins. Di naisip, yun ang sad things. Na wala nang bakbakang magaganap. Dun kay Lexlor tsaka John Sins. Marunong ka magbilang, pre. 32 yon, 32 lines yan. Tanginan tong haba mag-setup. Pasyente kita. Yan yung mga naisip mo na lyrics. Ulul, hindi nagre-reseta yung doc ng generic. Siya ay reping sunugan na nagmula sa Batangas. Angas, parang gago. Sa 29 kilala yung Batangas, wag mo nga kami tinatarantado. Tas gusto mo yan mapalaganap? Sa 29 kilala yung Batangas, halatang nahihibang pangato. Tas gusto mo yan mapalaganap? Wag mo nga kami tinatarantado. Subukan nyo simulan yung sunugan sa Batangas, sasaksakin kayo ng tao. Kasi putangin to, ako'y natuklasan ni Mike Sip. Yay madalas niyang ibalita, nakapalitan ng bara si Poison sa harap ni Looney. Sablay naman yung pinakita, dikit na laban binigay kay Thirdy. Aba puta pambihira, si Ultimate naman dapat kalaban niya nun, kala mo siya pa nagbigay partida. Kaya nung narinig ko siya nagflex, ako ay hagalpak na. Doon ko napatunayan kung gaano siya katanga kasi nagflex siya ng mga senaryo kung saan pumalpak siya. Bakit? Ano ba nakaka-proud sa mga nagawa mo? Sige, pakisagot na lang yan. Nakaka-proud bang maging payaso sa gitna ng seryosong labanan? Recorded lahat ng aking ebidensya, hindi mo yan maikakaila. Talagang nakakahiya na kahit habang buhay ka maging proud sa mga nakalaban mo. Yung mga nakalaban mo, di kayang ipagmalaki yun sa iba. Kaya kung nasaksihan nyo lang yung paglalakbay nito sa battle rap scene, malalaman yung siya'y nagpapanggap pa nga po sa lahat ng liga. Sa lahat ng liga talagang lalapag dadayo kaso madalas mapako sa patibayan. Walang classic na duelo, improvements, walang pagbabago kaya tong naghahangad manalo tila naghahanap ng talo lang sa pangit ng bigayan. Nalulung ka na sa battle rap, putawak ka pa rin. Habang ako kadasalang mas lumalakas, ganun kagaling. At kung pisikalan lang, tsak abo patumen, parang si Hellboy isinalang, nag-aapoy paggalit. Kaya pagkatapos nun, bigla siyang nawala sa eksena. Pansamantalang nagretiro. At pagtapos ng ilang buwan, guess what? Dito siya sa Motos nagbabalik. Di mo ba naisip that day na kung pansamantala kang nagretiro,
Pagtapos ng ilang buwan, ito naman yung back pay. Kaya tigil-tigilan mo ako pag malaki yan ng puro lang kabalbalan. Lahat yan kapalpakan. Kasi yung mga niyayabang mo iho, puro lang kasuputan. Huwag ka dito magpabiboy ay walang kabuluhan. Tas dito sa Manila, naghahangad na ako'y mapaatras. Baka pauwiin ko pa yan at magkagulo lang. O itong batang gas pasisiklaban para bumalik sa sunugan. Isang proud na taga-sunugan na ngayon nakikilapag na lang sa dinya teritoryo. Kung saan sangligan na rin makikita, naging makoy na rin si Loco. Dating sunugan champ na di man lang nabigyan ng chance hanggang sa napaglipasan na ng time. Kaya anong Ricky Naro, baka Ricky Rubio, walang makaalala sa pinakita mong prime. Kasi yan na yung kapalaran mo, Rick. Para kang kandilang nila pag sa hindi madilim. Nasakada may magpapaapoy sa'yo, papatayin ka rin. Nagahangad kasi ng mataas na respeto. Kaya yung angas, mas pinatindi niya palalo. Mga amba mamumunggo, tas mangungwelyo pa nga to. Kaso pag nagkaroon ng komosyon, alam mong mabilis magtatago. Kasi nung nilabasan siya ng peking barrel, putang ina, umilag din si Gago. Tas sa batang parola, nagsusubok, naghahanap ng away, puta sa akin ka pa bibili. Sa peking barel, umiilag ka, sa tunay nga di ako nabibingi. Kasi kahit itanong mo kay Vicente, kay Da Vinci, normal na lang sa aming may makitang nakahandusay sa kalsada. At bawal kang tumakbo doon dahil baka mapasama ka. Kaya papanoorin mo na lang yon hanggang tumatak sa iyong alaala. Kung sa peking barel, umiilag ka, paano kapag ganun kalala na? Bata pa lang, makasalanan na tong mata ko sa mga pangyayaring ganun kabrutal pa. Habang ikaw 10 taon pa lang naglalaro, ako sumusugal na. Kaya pasensya na. Hindi pa to yung 100% ko. Ako'y humihingi ng tawad dahil hindi naman to yung Rick na inaantay kong tawag. Ang inang to, dinamay pa yung mga binaril sa kanila. Pakialam ko doon, di naman ako. Tapos hindi daw siya sa tunay na beat ng baril daw, hindi siya nabibingi. Talaga, totoo ba to? Sige nga. Hindi nga, oh. Game. Game. Di nyo ba napapansin? Every round 3 niya kada battle, paawa effect naman ng sulat. Pinapalabas niya laging minamahina yung pulo na kahit minsan di naulat. Huwag mo nang paatrasilahin yung mga liga, Dok, kasi lahat yan nakausad. Ironic lang na ikaw yung Dok, pero ba't ikaw pa tong may dinadama na sugat? Wala akong hate sa pulo. Respeto sa liga at kay Tito Shernan. Maliban sa beach na nagbibidat umaasta na best man, didibdibin mo, rekta sa chest, ang aking peace pare, pex man. Pon ka ni Shernan, paano mo ako machicheck? Mate, basa ko iyong game plan, game! Ito yung laging sinisigaw na loyal siya sa pulo. At dun nakadepende. Sinabihan si Jabo na walang bahay na permanente. Pues anong ginagawa mo dito? Ba't sa ibang bayan humahagkan? At kung talagang loyal ka sa pulo, ba't sa isla ka ng moto sumasagwan? Kasi strat niya, sa hanay ng mga big fish yan tumatabi. Tas papangalandakan niya sa lahat na sila tong inaapi. Magpapakadesperado para sa atensyon. Doon siya nagbaka sakali na kahit 8-8 na yung lagay, pinipilit magpakabayani. Alam kong ginagawa mo lahat yan. Alam kong ginagawa mo lahat yan dahil sa katanungan ng iyong isip na si Lax nakapag-flip top na halos dati panaginip. Si Andros nakapasok na din at isa sa nabibigyan ng TF. Si Don Rap na binabata mo lang dati di na naiibsan yung init. Oo, tama yung narinig nyo at yan yung anggulong nasilip. Kaya ganyan ka desperado kasi di ka makapag-flip top kahit na ano pang pilit. Bitch, litaw na litaw yung pagka-insecure na ko, JD, please stop. At wag mong isisi sa amin yung sagot kung ba't hanggang ngayon wala ka pa rin sa flip top. Kitang durog yung kanyang puso sa nagawang alay at talata. Nakakatawang Dok pa yung sangkot at isa sa mga nagpapaawa. At oo, napag-iwanan ka na. Tanggapin mo hanggang dyan ka na lang sa bottom tier. Pasalamat ka kay Sight, ako binigay niya para i-revive career mo. And now, I'll make it clear. Pero saludo. Tumanggap ka ng battle sa RH kahit delikado, atay. Para na rin tayo magkabatid sa liga, kaya sa onting bigayan, sanay. 100% yung pinaglalaban. At yung matalo, patay. Kaso gusto ni Sight, hating kapatid, kaya 50-50, lagay.
Motos fan, bawal malambot. Kundi makakatay, balagbagan. Kunin mo ang tao, andi man. Focus lang. Patay ang mga hindi nakahanda. Bawal mahina kung di na mugda, alam na saan pa. Motos Battle League Ambush 6. Kung nagustuhan nyo yan, mag-ingay pa kayo isang beses para sa kanilang dalawa. Siyempre, gusto kong magpasalamat sa Branded sa pagpapahiram palagi ng venue, sa Hypebeat, sa Real Joke, sa Black Manila, sa Unhinged, Egocentric, Yo Production. Siyempre, palagi maraming salamat. At yun, Motos Run Online. Check nyo yan sa Mad Shots, siyempre. Pero ang boto ng hurado, 2-1. Mag-ingay para kay J-Doc. Shoutouts kay Ricky Naro. Yo, shoutout kay Ricky Naro. Solid na laban yun. Shoutout sa pulo. Batman, ito yung tunay na dugong pulo. Ayun, shoutout kay Iwayan, kay Juan Galoy, kay Tupac. Tapos yun, tangina mo Jabo, pinatalo mo rin ako kasi talo ka ni J-Doc. Da Vinci, binoto ko sa round 1 si J-Doc. Mas malinis yung rounds ni J-Doc. Samantalang kay Ricky Naro may mga parts sa round 1 niya na nag-stutter siya. Tapos hindi ko alam kung medyo sumablay yung props niya dun sa flatline. Kaya hindi niya rin na-spit yung round 1 niya ng NR. Sa round 2, binigay ko pa rin siya kay J-Doc. Ganun pa rin, same thing. Hindi ko pa rin maramdaman si Ricky Naro. Although malalakas yung mga binibitawan niya, pero hindi ko maramdaman yung intensity yung sinasabi niya. Kay J-Doc naman, iba, sobrang iba. Consistent siya mula round 1, round 2. Pagdating na round 3, doon na nag-step up si Ricky Naro. Kaso too late kasi nakuha na ni J-Doc yung round 1 at round 2. Pero binigay ko pa rin kay Ricky Naro yung round 3. So 1 and 2 kay J-Doc, round 3 kay Ricky Naro. So J-Doc. Yo, binoto ko si J-Rick. Binoto ko si J-Doc. 1 and 2 kay J-Doc. Tingin ko sa 3 tabla sila. Mas maganda yung maganda yung nito, angle Medyo mas maganda yung angle nito ni Rick Inaro sa round 3. Pero ito si J-Doc naman tuloy-tuloy pa rin yung punchline. Consistent siya. 1, 2, 3 kaya binoto ko si J-Doc. Unpopular decision, MJC. Siya yung siomay. Yung perspective ko kasi, punch count. Tapos, round 1, binigay ko kay J-Doc yun. Malinaw. Round 2, kay Rick Hinaro. Nagustuhan ko yung pasok ng momentum niya pag hanggang sa pumasok sa rounds niya. Round 3, naging deciding factor, konting-konti para kay Rick Hinaro. Nagustuhan ko yung topic niya. At saka, napansin ko kay J-Doc parang pababa yung niya, yung energy niya. Inumpisahan niya malakas, bumaba. Pero kaya sobrang gahibla lang para kay Rick Hinaro. Kasi fan ako ng punchlines at nagigets ko yung mga niya, mga references niya. Although, yun nga, napansin ko kay J-Doc, bumaba yung energy level niya. Bandang dulo na ng round 3. Pero sobrang dikit nun. Kaya, congrats pa rin kay J-Doc at props pa rin kay Rick Hinaro.